Flat. Flat. Hindi pwede. Baka mahuli pa tayo dyan. Hindi natin pwedeng ipilit yan. Uy, sabit. Hindi. So yan, dito na ako sa medicine hat. Dito ko iwanan yung aking V-box at saka converter. And putulin ko lang muna. Then pipick upin ko na muna yung load ko dito sa medicine hat para bukas diretso na ako let bridge. So yan, doon ako dumaan sa likod, paikot para may parada ko dito yung V-box para hindi na ako mag-atras kasi maluwag naman yung likod eh. So dito ko iiwanan. Dito natin iwan itong trailer ko. So papakita ko sa inyo yung daan sa likod, maluwag to kaya nakakaikot kami. So yan, doon kami iikot para makaparada kami kahit saan dito pagka dalawa hila. So yan, hindi ko na nadiretso yung lead, pero mahalaga pantay itong V-box ko. So yun, puputol lang ako guys. So yun dito lampas na ako ng let bridge, nakapick up na ako ng aking mga load sa medicine hat, then dalawa dito sa let bridge. So papunta na ako ng Calgary, single trailer. And yung oras ko 1 hour and 19 minutes na lang natitira sa 70 hours ko. So it's pang 7 days ko na ngayon kasi nag-start ako ng Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, today is Wednesday. Then bukas recap na ako mamayang midnight. So yun nga, ang 70 hours in 7 days sa Canada ang rules ng hours of service. So yung ginamit ko nung Thursday is babalik tomorrow midnight at 12 AM. So bukas pa ako makakarating ng Calgary kasi nag-start ako kaninang umaga ay 5 hours na lang yung natitira ko sa 70 hours. So okay lang kasi wala pa rin naman ako reload kaya timing lang. Bukas pa yung load ko sa Calgary kasi anong oras na rin naman, alas 5. Darating ako doon, kung halimbawa dediretso ako ng Calgary, darating ako doon gabi na. So bukas ng umaga nandun ako sa Calgary kasi yung converter ko at saka yung V-box ko iniwan ko sa Goodyear sa medicine hat. So yung load bukas is single trailer lang ako pabalik ng medicine hat, then kukunin ko sa medicine hat yung another trailer. So I don't know kung loaded din na pakukuha sa akin sa medicine hat or kukuha ko ng empty sa Calgary, empty ako pupunta medicine hat, or either way. So hindi ko pa alam. Malalaman pa from the dispatch tomorrow. Then pagbalik ko nito reset na kasi na-consume ko na yung 70 hours ko. Magre-recap lang ako ng 2 days ng Thursday, Friday, then balik na ulit ako siguro ng weekend. Mag-start ako ng Sunday kasi kakat off na naman. So yun, dito lang ako magpapalipas ng gabi sa Flying J Nanton until tonight. Then mabibigyan na ako ng oras, pwede na ako mag-drive bukas ng umaga, pero
Kung nabigyan sana ako ng load na pick up sa Calgary, dediretso sana ako or aalis ako ng madaling araw mamayang bukas pa lang madaling araw para ma-deliver ko ng maaga at maka-pick up ko yung load ng mas maaga para maaga ako makauwi. Pero wala pa daw, bukas pa daw nila malalaman, i-confirm yung load. Kaya okay lang, at least matulog na lang muna tayo pagbawi. Babawi na lang ng tulog. So itong dinadaanan ko is bypass. Hindi na ako dadaan ng Port Macleod from Lethbridge. So ito yung ang labas, ito is lampas na ng Port Macleod. Kasi doon sa Port Macleod medyo maraming mga paliko-liko at saka stoplight. Tapos babagal pa ng 50 kilometers an hour. So kaya dito may daan dito. Take the second right on Alberta 2-1. Signs for Claresholm, Calgary. Nako naman, humara ka pa. Continue on Alberta 2 North for 18 kilometers. Flying J. Flying J na ito nasa gitna ng northbound at southbound itong Nanton. Maganda kasi dito sa umaga may breakfast yung Tim Horton, tapat lang. Kaya dito tayo papalipas ng gabi, umaga pa. Yan, sa Calgary na ako siguro ng fuel, meron pa ako 1.4 abot pa na sa Calgary. Malapit lang naman ang Calgary from here. Sa kabila. Uy, lalim.
Grabe bahay, grabe bahay. Ay, dito tayo sa may ilaw. Okay, safety na tayo. Safety na, hanggang bukas. Uy. Kailangan natin na off duty muna tayo. So yun, dito na ako magpapalipas. At bukas ang ibibigay sa aking oras ay 11 hours. So yan, kung makikita nyo 11 hours, then 23 available hours. Start of day tomorrow 11:23, then Friday 24. So 12 minutes na lang natitira sa akin. 12 minutes na lang. So mamayang midnight pa ako madadagdagan ng oras, kaya dito na tayo papalipas ng oras hanggang midnight. But ayoko umangat ng midnight kasi nga wala pa ako reload. So good morning mga kabiyahero. At yun, oras ngayon dito sa Nanton ay 8:07 ng umaga. So nabigyan ako ng oras kagabi midnight, but mas masarap matulog. Wala naman akong hinahabol na delivery time or pick up time kasi yung load ko ay drop lang sa amin sa terminal, no rush. And malamig, niya sarap matulog, malamig. So bibili lang ako ng kape dito sa Tim Horton kasi itong Flying J na to is nasa 45 minutes to Calgary, kaya no rush. Naroon naman load. So may Tim Horton dito, yan. So ito yung Flying J. So bibili lang ako ng aking breakfast. Sarap ang kape dito sa Tim Horton, kaya bili tayo ng kape. So dito mga kabiyero, puro Pilipino mga tatrabaho karamihan sa Tim Horton. Dito sa area na to, tayong Pilipino. Sarap guys ang kape sa Tim Horton. Let's go. Wala na naman silang dep dito. Out of order. Out of order yung dep. Abot pa naman ako. Parehas Swamport. Abot pang Calgary.
Nantong. Here, Calgary. So, didiretsuhin ko na itong Highway 2. Ang Highway 2 kasi dire-diretso na yung papunta ng Edmonton. Leduc, hindi pala, unang pala yung Red Deer, then Leduc, then Edmonton. Ito kasing sa left is papunta na Macleod Trail. Downtown, papunta downtown yun. Macleod. Dito tayo sa Deerfoot Trail. Yan ang city ng Calgary. Fuel muna ako bago ako punta sa yard. Akala ko pula. Green pala, green. Bakit ka atras? Why? Why? Oh why? Oh why? Ang dami truck. Aray, ilalim. Okie dokie, we're here. We got tonight. Hazard 10121 10140. Deer bumper. Uy, sino yan?
maluwag. Maluwag. Okay, we got arrived. Activity. Pasin nga natin ito. Kabuk. Activity. Arrived. Post trip. Post trip. Post trip natin. Post trip. Drop post trip. Drop and post trip. Smackdown. Putol. So na-drop ko na yung aking trailer dito sa yard. Bobtail ako ngayon. Personal conveyance muna ako. Punta muna ako ng truck stop kasi 20 minutes na ako dito, wala pa ring load. Sabi sesend daw. Punta muna ako ng truck stop kasi walang washroom dito. And bili rin tayo ng pagkain kasi almost 12 na sa Winnipeg. Di abot. Doon ako mag-aantay ng aking load kasi dito ang hirap din mag-antay dito sa yard namin dito, medyo maliit lang din, malikabok. Ang daming dumadaan na mga truck, nag-hook up, nagdadrop ng trailer, so napaka-alikabok. Malapit lang naman yung Flying J dito, 5 kilometers lang, kaya okay lang. Ouch! Kaya mahirap magantay dyan ay sa truck stop. So hindi ko naman ginamit yung oras ko kasi ang rules, pwede mag personal conveyance basta bobtail, wala kang hilang trailer kapag dito sa Canada. Kaya not bad. Kasi ito naman is personal use talaga kasi bibili ng pagkain, hindi naman part ng work yung pagbili ng pagkain or pagbili ng kung basta yung personal things. Ang bawal is yung nag personal conveyance ka papunta sa truck stop para mag fuel, pero kung pupunta ka lang sa truck stop para mag shower or mag kumain, pwede mong gamitin yung personal conveyance.
Kailangan lang babalik ka naka personal conveyance date kung saan ka nag-start mag personal conveyance. Kailangan from point A to point B, kailangan from point B babalik ka ulit sa point A. Hindi siya pwedeng gamitin ng personal conveyance from point A to point B to point C, kasi nag-a-advance ka ng time, dinadaya mo yung oras. Yan talaga ang rules ng hour of service dito sa Canada. Kung di ka takot mahuli or di ka takot matikitan, then do it. Pero sabi ko nga, ang lisensya natin is puhunan natin sa trabaho. Diyan tayo kumukuha ng ibinubuhay natin sa ating pamilya. Kaya kailangan alagaan. Itong truck ko, never pa tong natikitan ng CBSA sa windshield. Never pa din akong na level 1. Na level 1, hindi pala level 1, level 3. Nung nagbakasyon ako noon before, may umextra dito sa truck ko kasi hindi naman tayo madamot. Pag merong gustong umextra, kasi yung umextra noon ay nasira yung truck niya, inabot ng 2 weeks yata yung truck na sa shop, doon siya nasiraan sa US. So nagsabi sa akin naman walang problema, at least kahit pa paano kumita yung truck ko. Ako naman nasa bakasyon noon, so okay lang, not bad. So wala rin nakita sa truck ko kasi well maintained naman at lagi natin ini-inspect yung truck. So basta may makita tayong medyo kahina-hinala, pinapalitan na. Yung check engine yan, hindi naman yan part ng sa inspection ng mga DOT or sa safety. Nakano lang yan, minor. Ang mga chinecheck kasi yung mga posibleng makadisgrasya ng ibang motorista. Flying J. Construction sabay-sabay. Wala pa rin akong load. Wala pa rin. Mag-shower kaya ako.
kasi para tanto ng mga RV, bobtail. Ayan, dito tayo. Hindi tayo makipagsiksikan doon sa mga may trailer kasi mahirap doon pagka naatasan tayo ng mga magagaling. Dito lang tayo sa Bobtail RV Park. Kasi doon sa kabilang side yung mga truck and trailer. May mga hila. Dito is Bobtail lang talaga. Just in case di man tayo mabigyan ng load ngayon, naka safety na, diba? Diba? Alright, so binigyan na ako ng load offer ko pero empty trailer. Empty ako dito sa Calgary pabalik ng Medicine Hat kasi nandun nga sa Medicine Hat yung aking isang trailer at saka yung converter ko nando doon. So single trailer pa rin ako pabalik ng Medicine Hat. So personal conveyance ulit ako pabalik. Personal. Medyo uminit ng konti ah. Uy, so nandito na ako sa yard. So anong nangyari? So hindi ko muna kasi hinook up kasi may nakita ko rito ng tag. Naganto kasi may mga tag. Kaya niyan, may nakalagay na note. So yun lang kagaling sa mga kapwa natin mga driver. So dapat ganyan. So nakalagay is flat tire. Kasi hindi ko alam tong flickers na to, LPL, RB. Basta may red tag na ganyan, kailangan i-repair. So hindi ko alam kung na-repair na or hindi pa. So check natin. Ang una, syempre natin checkin yung gulo kasi nakalagay flat. So hindi ito. So walang daan dun eh. Dito tayo sa kabila. So ito ganun din oh, may red tag din oh. May red tag din. So ito yung pinapahook up sa akin, but may red tag siya. Kaya ay flat nga. Flat nga. Flat, hindi pwede. Baka mahuli pa tayo dyan. Hindi natin pwedeng ipilit yan. So tawag ko sa dispatch.
So yung trailer ay hindi pwedeng hook upin kasi may red tag. Tawag ko muna sa Hey Justin, it's Ryan. Yeah, the trailer that they gave it to me, 5504, there's a red tag on the trailer, and I'll check. There's a flat tire, and there's they says it's flickering lights. So I should find a different MT. Okay, thank you. So sabi ng dispatch, maghanap daw ako ng another MT. But hindi ko alam bakit lahat may tag. May tag 10.9 mm. Hindi ko alam bakit lahat may tag. So check natin to. So empty naman siya. So hindi ko alam bakit may mga tag. Oh, yun, walang laman. May mga tag siya. Kaso, yun lang. Hindi ko talaga alam bakit siya may red tag. Pero itong isa, may nakalagay lang na yung gulong siguro. Kasi manipis na yung ano. Manipis na yung isang gulong dun. So ito, check pa tayo ng ibang trailer. Ito may red tag din eh, pero may nakalagay good, kaso loaded. Ito good, empty 10.8. Oh, so in-inspection ng mga shop dito. In-inspection siya kasi nakita ko kanina may nagra-rounds dito na mechanic dito sa ano, kasi may shop kasi kami rito sa yard. So yun may load bar, ayos. Ano ang butas ng bubong. So yun, ito okay. So checkin na natin bago nating para hindi sayang pag hook up at saka unhook. Kami yung mga lahi ng mga yan, ginagawang highway ang yard. So yan, pag mag-hook up kayo, so yan, white. Tapos pag kailangan gawin, pero ito naman good, pero kailangan palitan ng leveling valve leak. Okay. So yun, may mga tag kung alin yung good and hindi. Ito, wheel retort. Ito kailangan. So in-inspection pala nila lahat yung mga trailer dito. Tapos nilagyan nila yung tag kung alin yung pwedeng gamitin at ano yung hindi pwedeng gamitin pa. So ito yung kukunin ko, empty, kasi may nakalagay naman siyang good. Alright, empty siya. So yun, hook upin ko na. So na-hook up ko na itong aking trailer. Nakabit ko na dito. Sinuplayan ko ng hangin. So yan, papakita ko ulit sa inyo na naka white tag siya. So good to use. So yan yung aking trailer na empty. So pre-trip, kailangan ko pre-trip. So yan yung aking mga ilaw sa ilalim. Alikabok talaga dito sa yard namin sa
algorithm. So although na-check ko na siya kanina bago ko siya hook upin, kasi nga yun nga, yung kanina dapat una kong trailer kagaya nun may tag. So pinaka the best talaga, checkin mo na lahat bago mo hook upin para hindi sayang yung trabaho, mag hook up, mag unhook, para at least to save time. So ito is na safety nung expiration June 2026. So bagong safety lang. Then syempre kailangan silipin yung lock ng jaw, diba? So yun, pininturahan ko to nitong mga ilang months lang, nagtutuklapan na. Grabe, hanap ako ng ibang pintura na kasi baka kalawangin ulit, diba? So ito, dati reflective tape ang gamit ko. Nakakita ako nito, mas maganda to kasi hindi siya nagpe-fade at hindi rin siya nagre-rip off. Alloy siya, tapos yung plastic reflector siya, kaya matibay, hindi siya basta-basta matatanggal. Ang sapin, wala namang singaw. Disc brake to disc brake. So yan, adjust na lang natin. Adjust natin to. Pero hindi naman siya sumasayad eh. Disc brake. Walang singaw. Walang kasingaw-singaw. So ito lang. Everything is secured. No cracks, no damage, no leaks. Sabi nga. Galing nag-atras ito. Left, right, go. Yung ilaw sa taas, meron din. May naririnig ba kayong leak? Kasi ako wala. Wala akong naririnig na leak. Kahit sa tractor ko, wala. Bulan ko okay pa. Kapal pa niya, no? 1 year na yan. Tutuklapan talaga yung pinintura, oh. So yun, at pupunta na tayo ng Medicine Hat. Ilaw. Alright, ride on, let's get it on.